Magandang araw mag-aral, magandang araw guro. Sa araw nito ay ating tatalakayin ang kalakalang panlabas na inihanda ng ika-4 na Kalakalang panlabas. Ito ang ugnayan natin sa mundo o ang tulay patungo sa pag-unlad at paglaro. Sa pamamagitan ng kalakalang panlabas, nakapagbabahagi tayo ng ating mga produkto at serbisyo. At nakakakuha din tayo dito ng ating mga pangangailangan na nagmula pa sa ibang bansa. Ngunit hindi ito isang simpleng palitan lamang ng kalakal. Ito ay isang komplikadong sistema na may mga hamon at oportunidad na kailangan natin maging matalino at maingat sa pakikitungo sa pandaigdigang merkado. Isa sa mga pangunahing hamon ay ang kompetisyon. Maraming bansa ang nagsusumikap na may benta ang kanilang mga produkto. Kaya, kailangan natin maging pagkompetensya at mapabuti ang kalidad ng ating mga produkto at mabababa ang ating mga gastos. No man is an island. Nagpapatunay ito na sa buhay ay kailangan natin ng karamay o kasama. Ang konseptong ito ay hindi lamang akma sa tao, kundi maging isang bansa. Sa larangan ng mga bansa, ang kasabihang ito ay makikita sa pampolitika, panlipunan, at sa pang-ekonomiyang usaping na masasalamin sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan. Ano nga ba ang kalakalang panlabas? Kalakalang panlabas, ito ay tumutukoy sa pakikipagkalakalan, pagbili at pagbenta ng kalakal ng isang bansa sa isang ibang bansa. Ito ay nagaganap sapagkat walang bansa ang maaaring makatugon ng lahat ng kanyang pangangailangan nang walang tulong mula sa ibang bansa. Batayan ng kalakalang panlabas. Absolute advantage versus comparative advantage. Fight! Aling bansa ang may absolute advantage sa produkto ng wheat? Tama, ang South Africa. Aling bansa ang may absolute advantage sa produksyon ng DVD? Tama, ang Japan. Sa 72. Comparative advantage. Ano ang comparative advantage? Ang isang bansa ay masasabing may comparative advantage sa pag-produce ng isang kalakal kung ito ay magkakaroon ng ekspedsalasyon sa paglikha ng kalakal. Sasabi na ang isang bansa ay may comparative advantage sa paggawa ng isang kalakal kapag kaya niyang gawin ang kalakal ng mga efficient kumpanya kumpara sa ibang comparative advantage. Ang isang bansa ay masasabing comparative advantage sa pag-produce sa isang kalakal kung ito ay pagkaroon ng espesyalisasyon sa paglikha ng kalakal. Masasabi ng isang bansa ay may comparative advantage kapag nakapaggawa sila ng kalakal kapag kaya niyang gawin ang kalakal bilang efficient kumpara sa ibang bansa. Export. Ano nga ba ang export? Pagluluwas o pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Import. Ano nga ba ang import? Pag-aangkat o pagbili ng produkto sa ibang bansa. Kabutihan ng pakikipagkalakalan. Mas maraming produkto mapagpipilian sa pamilihan. Napapataas ito ang kalidad ng mga produkto na mabibili sa pamilihan. Nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang mga mamayanan ng bansang nakikipagkalakalan. Lumalawak ang pamilihan ng mga produkto sa bansa. Di kabutihan ng pakikipagkalakalan. Nagiging palasa ang mga mamayanan sa produktong imported. Hindi nalilinang ang pagiging malikhain ng mga mamayanan dahil umaasa na lamang sila sa produkto ng ibang bansa. Pagkawala sa sariling pagkakakilanlan, bunga ng pagpasok ng dayuhang kultura sa lipunan. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, itinatag noong August 8, 1967. Ang samahang ito ay naglalayong paunlarin ang ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa aspektong pang-ekonomiko, ang samahang ito ay naglalayong paunlarin at isulong ang malayang kalakalan sa bawat kasapi ng ASEAN, pati ang mga bansang dialogo partner nito.
Upang maging ganap ang pagnanais na ito, ay nagkaroon ng kasunduang tinawag na Asian Free Trade Area AFTA na nilagdaan noong January 28, 1992 sa Singapore. Ito ay nakabatay sa konsepto ng Common Effective Preferential Tariff, CEPT, o ang programang nagsusulong ng pag-aalis ng taripa at kota upang maging ganap ang pagdaloy ng produkto sa mga bansang kasapi ng Asia. Ito ay isang samahang may layuning isulong ang kaunlarang pang-ekonomiya at katiwasayan sa rehiyong Asia-Pacific. Kaugnay na rin ng pagpapalakas sa mga bansa at pamayanan nito. Ito ay tinatag noong Nobyembre 1989 at ang punong himpilan nito ay matatagpuan sa Singapore. Layunin ng APEC ang mga sumusunod: liberalisasyon ng paikipagkalakalan at pamumuhunan, pagpapabilis at pagpapadali ng pagninegosyo, pagtutulungan pang-ekonomiya at teknikal. Thank you. Quiz time. Handa na ba kayo? 1, 2, 3, go. Timer starts now. Tignan natin kung may natutunan kayo. Time's up. Tara, chika na natin. Sa room natin chikan ang quiz number 2.